May iba pa pong manong lugar na posibleng pinagdalhan sa mga katawan ng mga nawawalang sabungero. Ayon sa mga otoridad, pinuntahan na rin ang sinasabing lugar ngunit bigo pang sinabi kung saan at ano ang kanilang nakita. Si Paul Montibon magbabalita. Una nang lumutang mula sa isang testigo na sa Taal Lake itinapon at inilibing ang katawan ng 34 na mga nawawalang sabungero noong pang taong 2022. Ngunit sa pagpapatuloy ng investigasyon, may nakuha pang impormasyon ang mga otoridad na may iba pang lugar na posibleng pinagdalhan sa mga biktima. Kinumpirma mismo ng pamunuan ng PNP sa Campo Crame na may isa pang lokasyong isinailalim sa pagsusuri maliban sa Taal Lake. Ayon sa PNP, nagpadala na sila ng mga tauhan para alamin ang katotohanan ng nakalap nilang impormasyon. May nakapagsabi rin na bago ibinaon sa lupa ang mga biktima ay sinunog raw muna ito. Ngunit sa kasalukuyan ay nananatili pang sensitibo ang mga impormasyong ito hanggat hindi nahuhukay ang sinasabing mga bangkay. Matatanda ang bukod sa iilang personalidad na lumabas sa sinasabing may kinalaman sa pagkawala ng mga sabungero, lumutang rin ang 15 pulis na sangkot sa krimeng ito. Nasa kustodiya na rin ng PNP sa Campo Crame ang iilan sa mga ito habang isinasagawa ang investigasyon kaugnay dito. Batay sa impormasyon, karamihan sa mga sangkot na pulis ay aktibo pa rin sa serbisyo, habang ilan naman ay inaalam na rin ang lokasyon para sa pag-i-issue ng warrant of arrest. Sa kabilang banda, hindi pa rin nasisimulan hanggang ngayon ang retrieval operations sa mga bangkay sa Taal Lake. Aminado ang PNP na sa pakipagtulungan sa DOJ at iba pang ahensya ng pamahalaan na malaking hamon ang pagtunton sa mga bangkay na ito sa Taal Lake. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, nag-uulat Paul Montibon, SMNI News.